Si Antonio Luna ay ipinanganak noong Oktubre 29, 1866 sa Orbistondo, Ilocos Norte, Pilipinas. Mula sa murang edad, ipinakita niya ang kahangahangang katalinuhan at hilig sa pag-aaral. Naging mahusay siya sa kanyang pag-aaral at nagpakita ng matinding interes sa iba't ibang paksa, mula sa panitikan hanggang sa agham. Kinilala ng kanyang pamilya ang kanyang potensyal at sinuportahan ang kanyang pag-aaral. Ipinadala siya sa Maynila para sa karagdagang pag-aaral. Sa Maynila, nag-enroll si Luna sa Ateneo Municipal de Manila, ngayon ay Ateneo de Manila University, at kalaunan ay nagtuloy ng mas mataas na edukasyon sa Europa. Nag-aral siya sa Universidad ng Madrid, kung saan nakakuha siya ng mga degree sa parmasya at panitikan. Sa kanyang panahon sa Europa, nalantad si Luna sa mga revolusyonaryong ideya at mga pakikibaka para sa kalayaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga karanasang ito ay nagpasiklab sa kanyang sigasig para sa paglaban sa pang-aapi. Sa pagbabalik sa Pilipinas noong 1874, natagpuan ni Luna ang isang bansang kumukulo sa kawalang kasiyahan sa ilalim ng kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol. Sumali siya sa Kilusang Propaganda, isang grupo ng mga Pilipinong may pag-iisip ng reforma na naghahangad ng mga pagbabago sa politika mula sa Espanya. Gayunpaman, habang nasaksihan ni Luna ang pagdurusa ng kanyang mga tao at ang mapang-aping pagkilos ng mga otoridad ng Espanya, napagtanto niya na kailangan ang mas radikal na pagkilos. Noong 1876, naging miyembro si Luna ng lihim na lipunang katipunan na nakatuon sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng armadong rebolusyon. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio, layunin ng katipunan na ibagsak ang pamumuno ng mga Espanyol. Ang madiskarteng isip at mga katangian ng pamumuno ni Luna ay mabilis na nakakuha sa kanya ng isang kilalang tungkulin sa loob ng organisasyon. Ang pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino laban sa Espanya noong 1876 ay humantong sa paglahok ni Luna sa mga labanan laban sa mga puwersang Espanyol. Nang matalo ng Estados Unidos ang Espanya sa digmaang Espanyol-Amerikano noong 1878, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kontrol ng Amerika. Noong una ay umaasa si Luna na susuportahan ng mga Amerikano ang kalayaan ng Pilipinas. Ngunit hindi nagtagal ay nadismaya siya nang makitang may mga ambisyong imperyal ang US sa kapuluan. Sa pagsisimula ng digmaang Pilipino-Amerikano, hinirang si Luna na direktor ng digmaan para sa revolusyonaryong pamahalaan. Ang kanyang katalinuhan sa militar ay humantong sa ilang mga tagumpay laban sa mga puwersang Amerikano, ngunit nakipagsagupaan siya sa mga kapwa revolusyonaryong pinuno. Kabilang si Emilio Aguinaldo, ang pangulo ng unang Republika ng Pilipinas. Si Luna ay nagtataguyod para sa isang malakas at disiplinadong militar, habang si Aguinaldo ay pinaburan ang isang mas desentralisadong pamamaraan. Ang pagiging hindi kompromiso ni Luna at ang kanyang mga pagsisikap na magtanim ng disiplina sa militar ay naging sanhi ng kanyang mga kaaway sa loob ng revolusyonaryong gobyerno. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hinarap niya ang sama ng loob at mga sabwatan mula sa mga sumasalungat sa kanyang mga pamamaraan. Noong Hunyo 1879, malungkot na nagwakas ang buhay ni Luna nang siya ay paslangin ng isang grupo ng mga lalaki sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang kanyang pagkamatay ay isang matinding dagok sa layunin ng Pilipinas para sa kalayaan. Bagamat maikli ang buhay ni General Antonio Luna, ang kanyang pamana ay patuloy na nagbigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga Pilipino. Ang kanyang mga estratehiya sa militar, ang kanyang pagnanasa sa kalayaan, at ang kanyang dedikasyon sa layunin ng Pilipinas ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa kasaysayan ng bansa. Ang kwento ni General Antonio Luna ay isang paalala sa mga sakripisyong ginawa ng mga lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas at ang kahalagahan ng pagkakaisa sa harap ng kahirapan. Ang buhay ni General Antonio Luna ay minarkahan ng kinang, pagsinta, at matinding determinasyon na ipaglaban ang kalayaan ng kanyang bansa.
Ang kanyang pamana ay nabubuhay bilang isang simbolo ng katapangan at hindi natitinag na pangako sa mga mithiin ng kalayaan at katarungan.